Malaking tulong sana para sa isang lola ang natatanggap na ayuda mula sa 4Ps para sa inaalagaan niyang apo. Pero bigla na lamang daw yang nahinto noong 2022. Inalam ng inyong kapuso Action Man kung bakit. Isa ang 61 anyos na si Emma sa mga dumulog sa serbisyong resibo caravan itong Hunyo. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development sa GMA Action Center. Isinangguni niya ang nakintong benepisyo mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na aabot sa halos 2,000 piso kada buwan. Guardian pa naman siya ng apong 15 anyos at kasalukuyang nasa high school. Ang gusto kong malaman ay kung maibalik kami sa 4Ps ulit. Kayo ho ay natigil na tumanggap ng 4Ps benefits taong 2022? Tama po? Paano ho nangyari yun? Hindi ko nga rin po alam kung paano nangyari yun dahil yung eskwela ko na apo ay inilipat ko sa Cavite. Oh. Tapos ay simula noon, hindi na nakatanggap. So narito na po tayo sa Action Center. Sa tulong ho ng mga taga-DSWD, ilalapit natin yung concern ni Lola. Paliwanag ng DSWD, na-delist o naalis sa listahan si Emma dahil wala na sa poder niya sa Camarines Norte ang kanyang apo na siyang monitored child ng kanilang programa. Ito kasing bata na minomonitor under her household, nag-move out. Meaning to say, pumunta doon sa Bulacan. Opo. So, doon siya nag-aaral. Opo. Sa mga pagkakataon daw nalilipat ng tirahan ng monitored child, dapat ay pinapaalam muna ito sa kinatawan ng DSWD na kung tawagin ay municipal o city link para patuloy pa rin silang ma-monitor ng ahensya. Based doon sa case ni nanay, ulitin lang po namin, no? Magsasagawa po tayo ng grievance. I-assess po natin sila sa case management kung pwede pang mag-appeal. Daraan daw sa masusing proseso ang review at validation na hindi raw bababa sa 6 na buwan. Tututukan namin ang idinulog na yan ni Lola Emma. Para sa inyong mga sumbong, ipadalyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.